Masali, talino, tahimik, bigay, at matutumi. yan ay ilan lamang mga tangian ng isang mabuting seminarista. Nagaling sa Marias Seminary. Ako si seminarista Billy Brian Rugo. At ako naman si Seminarista Franz Joseph G. Aquino. Samahan niyo kami at ating pasukin ang buhay ng seminaryo. Noong 1964. At mula noon, halos lahat o karamihan sa mga pari ng Diocese ng Cabanatuan ay nanggaling sa Maria Assunta Seminary. Ngunit paano nga ba hinuhubog ang isang seminarista sa loob ng seminaryo? Ang salitang seminaryo ay nanggaling sa Latin root word na semen na ibig sabihin ay seedbed or punlaan. Ang punlaan ay sumisimbolo sa seminaryo habang ang mga seedlings or ang mga buto ay sumisimbolo sa mga seminaristang hinuhubog. Ngunit ang mga basic needs ng mga halaman ay sumisimbolo naman sa mga teachers at coordinators namin dito sa seminaryo. Dito sa seminaryo, ang mga seminarista ay hinuhubog sa pamamagitan ng holistic formation o kabuuang paghuhubog. Upang ang aming buhay dito sa seminaryo ay maging matiwasay at kami maging isang ganap na mabuting seminarista. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Ano nga ba ang bokasyon? Ang bokasyon o vocation ay nagmula sa salitang Latin na vocare, Na ang ibig sabihin ay pagtawag. maraming klase ng bokasyon, katulad ng Magdudoktor, mag-teacher, magna-nurse, mag-bugasyan, magbabari. marami pang iba. Hindi ito simpleng pagtawag sa telepono o cellphone. Ito ay espesyal na pagtawag ng ating Panginoon. Dahil ang pagbabari, pinaka-espesyal kumpara sa lahat ng mga bokasyon. Dahil ang pari ang nangangalaga sa katapatan ng pananampalataya ng sambayanang Kristiyano. Ako si Magister Angelo Daniel. At ako si Seminarista James Christopher Pascua. Tara na tuklasin natin ang buhay seminarista. Sultan at nandito tayo sa aming tabel. Nandito ako para ipaliwanag sa inyo ang spiritual formation, isa sa apat na bahagi ng aming paghubog sa buhay seminaryo. Meron kaming dalawang major prayer sa seminaryo, isa sa umaga at isa sa gabi. Ako si Seminarista Roger Joseph T. Ochoa at ako magpapaliwanag sa inyo kung ano ang ikalawang proseso ng paghuhubog dito sa seminaryo. At yun ay ang human formation. Ang human formation ay ang paghuhubog sa pakikisalamuha sa ibang tao. Tulad na lang ng mga kapwa o seminarista natin. Natutunan silang pakikisalamuha sa bawat isa. Kaya nga sabi nila, togetherness brings happiness. Ang mga kapwa seminarista ko ay nahuhubog di lang sa human formation, kundi lang dahil sa ship, spiritual, human, intellectual, at task na. Ang paghuhubog na human formation ay nagsisimula lamang sa isang maliit na komunidad at yun ay ang Maria Assunta Seminary Community. Kapag ang seminarista ay nakalabas na sa seminaryo, siya ay magtututong maisalamuha sa mga tao sa labas. Seminarista El Niño Bautista. Narito ako sa aming classroom upang ipaliwanag sa inyo ang intellectual formation. Bilang mga seminarista, ang obligasyon namin ay ang mag-aral. Kami ay katulad lang din ng mga ordinaryong mag-aaral sa labas na nag-aaral ng mga ordinaryong subject, katulad ng math, English, science at iba pa. Bago maging pari, kailangan muna namin mag-aral dahil alam naman natin na walang paring hindi marunong o walang alam. Dahil sila ay dumadaan muna sa intellectual formation namin tinatawag. St. Chris Michael. At nandito ako ngayon para ipaliwanag sa inyo ang pastoral formation. Ang pastoral formation ay isang paghuhubog kung saan kami ay pinapadala sa iba't ibang lugar para paglingkuran ng ibang tao. Ito ay isang paghuhubog na kung saan kami ay
nakakatulong sa taong nangangailangan ng dasal at suporta. Ang paghuhubog na ito ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng paghuhubog sa seminaryo. Kung wala ang pundasyon na ito, wala ang salita ng Diyos o hindi makakarating ang salita ng Diyos sa ibang tao. Kailangan din namin kumain upang kami magkaroon ng lakas sa aming paglalaro, sa pag-aaral at sa iba naming gawain. Kaya tayo dito ngayon sa aming refectory upang ipakita sa inyo na sabay-sabay kami kumakain kasama ang mga pari at ang mga guro. Tara, pasok tayo. Ready? Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Seminarista Jen Mercado. At nandito ako ngayon sa aming classroom upang ipaliwanag sa inyo ang study hall. Isa sa mga importante namin obligasyon sa seminaryo ay ang mag-aaral o mag-aaral na mabuti. Maraming magtataka sa inyo. Paano nila nagagawa ang mga assignment nila o mga homework? At paano sila nakapag-review pag may darating na exam o quiz? Dito, binibigyan kami ng oras o ang tinatawag namin study period upang magawa lalo na yung pinapagawa sa amin ng aming teacher. Ito ay magmula 5:30 hanggang alas 6 at pagkatapos ng dinner mula 8 hanggang 9. Sa mga oras na ito, dito namin nagagawa ang aming mga assignment, homework, research, group studies at iba pa. Magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo sa aming chapel upang i-discuss ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng prayer. Nagdadasal kami upang magbigay sa salamat at papuri kay God na nagbigay sa amin ng maraming bagay sa araw-araw. At nagkakaroon din kami ng mga personal prayers para sa mga pansariling intention na gusto namin iparating kayo. Dalawang beses ko na yung prayer dito. Ang morning praise at ang evening praise. Yun ang mga major prayers namin. At itong mga dasal na to, ang magsisilbing kalakasan namin sa pang-araw-araw ng buhay ng business. Series na David Santos. Nandito ako upang ipaliwanag ang prayer. Magkakaroon kami ng oras para maglaro upang malibang ang aming sarili. Kaya kami naglalaro para ma-refresh ang aming utak sa isang araw na pag-aaral. At upang i-exercise din ang aming katawan. Biliberan na Rupo. At dito tayo sa dorm upang talakayin at sabihin ko sa inyo na sa seminaryo tulad nyo ay natutulog din kami upang magkaroon ng lakas para sa mga araw na darating pa at sa mga pag-aaral na aming gagawin. Eksaktong 8 oras kami natutulog tuwing gabi para siguradong malakas at maayos ang aming katawan para sa kinabukasan. Sa Laul Nueva Ecija, and this is my fourth month as a priest. At bilang isang bagong pare, nasabi ko ngayon na masaya ako, nag-enjoy ako sa aking mga ginagawa. But nakikita ko na isang mahalagang bagay sa aking buhay pare ay yung aking pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ganoon din yung pakikipag-ugnayan sa mga tao. Doon ang gagaling ang aking lakas, ang aking inspirasyon sa Diyos at sa mga tao na aking pinaglilingkuran, na aking nakakasama araw-araw, nakakasalunong ako sa aking paglilingkod. At nakita ko na ang pagiging pare ay hindi para sa sarili, hindi para lagi sa ibang tao. Yung mga pagkakataon na sa paglilingkod ay nakita ko na napapagod ako physically, napapagod sa paglilingkod, sa pakikisalamuha, sa pagbibigay ng pangailangan ng mga tao. Nakita ko yun talaga ang buhay ng pare, ang maging para sa ibang tao, hindi para sa sarili. At ang nagbibigay lakas sa akin ay ang aking pagdarasal, ang Diyos na tumawag sa akin na nagtaguyod sa akin para maging pare. At ngayon, patuloy pa ako nagpapasalamat sa biyayang ito ng pagiging pare at ang aking panalangin ay patuloy akong pagkalooban ng Diyos ng malusog na pangatawan, ng kasiglahan at ang biyaya ng pagiging totoo sa paglilingkod sa Diyos at sa mga tao. Amen!